Welcome muli sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. At tayo naman muli ay dadako sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan o Biblia. At ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa pagliligtas na gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. At bago ako mag-umpisa o magpatuloy sa ating pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Yuko nating oras panalangin. Mapagpala naming Diyos, purihin ka, Ama, at patuloy kaming nagpapasalamat sa inyong panahon at pagkakataon na ipinagkakaloob na muli namin mapag-aralan ang iyong mga banal na mga salita. At ang mga katotohanan dito, O Diyos, ay maghatid sa amin sa buhay na walang hanggan. O Panginoon, kami po ay kasihan ng iyong banal na Espiritu Santo. At ang nakikinig sa mensaheng ito ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na makilala ka bilang personal na tagapagligtas. Dakilang Diyos, ako ang nagtuturo ay pangunahan ako ng inyong banal na Espiritu Santo. Bigyan ng karunungan upang ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay hindi nagmumula sa aking sarili, kundi ayon po sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nakikinig na buksan ang kaisipan at puso upang maunawaan lubos ang iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. So, ayan po, no? Ang Biblia. Patuloy nating binabanggit ang Biblia sapagkat dito po nakasalalay ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Katulad nga po ng ating tanong na ating pinag-aaralan, ano po ba ang pundasyon sa salita ng Diyos? No? Ang pundasyon po sa salita ng Diyos ay walang iba, ay katotohanan. No? Sabi ng Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ano mang bagay na gusto nating malaman sa pag-aaral o malaman ang mga bagay tungkol sa Diyos, walang iba ang magtuturo sa atin para malaman iyon, kundi ang kanyang banal na mga salita. At ito lang po ang katotohanan na magtuturo sa atin tungkol sa mga bagay na gusto nating malaman sa Diyos. No? At ang ating paksa ngayon ay may kinalaman po sa propesiya ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ating pong pag-aralan kung anong panahon dumating ang ating Panginoong Hesukristo para tubusin at bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Okay. So, yan po yung ating paksa at ating pag-aralan ang tinatawag na propesiya sa Biblia. Okay? So, ngayon mga kapatid ay tayo po ay nasa tinatawag na makabagong teknolohiya sa ating kasaysayan. At tayo po'y nabubuhay sa oras ng kapangyarihan ng taon ng mga teknolohiya. At ang mga teknolohiyang ito ay karamihan ay umalipin sa sangkatauhan. Katulad na lamang po ng mga television, ng sanhi ng ito na hindi ang tao'y maghanap ng katotohanan o hanapin ang Diyos. Naubos ang kanilang panahon sa panonood ng television at hindi na nila hinanap ang pananampalataya sa Panginoon. Isa sa mga bagay na umalipin sa sangkatauhan. Tulad po ng mga kagamitan ng mga bagong moderno ngayon, cellphone, na isa sa mga bagay na nag-aalipin sa sangkatauhan, na ang mga bagay na ito ay laging hinahanap at doon ibinibigay ang atensyon. Hindi na nagkaroon ng panahon
para hanapin ang Diyos. Kaya po sa ating buhay, dapat natin pong alamin ang mga bagay tungkol sa Diyos habang po ay maaga pa o may panahon pa sa ating buhay tayo nabubuhay sa libutang ito. Nakikita natin sa ating pag-aaral ng nakaraan na sa aklat po ng Daniel chapter 2 kung paano ipinahayag ng Panginoon ang kasaysayan ng ating sanlibutan. Ikaw at ako ay nasa huling yugto ng kasaysayan. At ang pagkawasak at ang pagdating ng kaharian ng Panginoong Jesucristo ay malapit na po. Ano ang ating ginagawa sa ating buhay? Ang mga bagay na makamundong ito ang siyang umalipin sa sangkatauhan upang ang kanilang puso't isipan ay mailayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Marami ang mga taong naalipin sa mga bagay, tulad po ng mga bagay, droga, lahat ng mga bagong moderno sa sanlibutan o kagulian ng mga tao. Masamang ugali, kagaya ng pag-iinom ng alak o pagsisigarilyo o masamang hangarin o droga na naging sanhi ng pagkalulong sa mga tao sa masamang bisyo. Ito ang mga bagay na umalipin sa sangkatauhan. Nauubos ang panahon sa kanilang sarili at hindi na sila naghanap kung paano makilala ang ating Panginoon. Mayroon pong isang tao na namumblema sa kanyang kaisipan. Alam niya na ang alak ay masama sa kalusugan, subalit hindi niya kayang iwan ito. No? Lagi niyang ginagawa. Alam niya ang alak ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon, subalit hindi niya kayang iwan. Wala po siyang kapangyarihan na iwan o pigilin ang mga bagay na gusto niya. Yung mga hilig o mga adik sa mga bagay na kinahiligan, wala siyang kapangyarihan. Ngayon mga kapatid ko, mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na mayroong Diyos na atin dapat kilalanin sa ating buhay. Na siya ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang daigin ang mga bagay na nag-aalipin sa atin sa sanlibutan ito. Na itong mga bagay na ito ang siyang naglalayo sa ating paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito lang po ang hakbang na ating gagawin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong po ay, sino ang makapagbigay sa atin ng personal na kapangyarihan upang ang mga bagay na nag-alipin sa atin ay ating matatakasan? Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa aklat po ng Juan 1:12. Ito po ang ating mababasa. Ngunit ang lahat ng nagsitanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Karapatan, pinagkalooban niya ng power o kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay at siya ang maghahari sa ating buhay, bibigyan niya tayo ng karapatan o kapangyarihan na maging anak ng Diyos at tayo po ay magkaroon ng kapangyarihan na tanggihan ang mga bagay na umaalipin sa atin sa sanlibutan ito. No? Ang mundo natin ay alipin ng kadiliman. Subalit ikaw at ako, mayroon tayong Diyos na mas makapangyarihan sa lahat. No? Siya ang dapat nating kilalanin sa ating buhay. Kung ang sanlibutan ay nababaon sa kasamaan, ang ating Panginoon ay mas kapangyarihan para tayo hanguin sa pagkaalipin na ito. Gaano ba kalaki ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay makakaasa
na ang ating Panginoon ay kayang maghango sa atin sa kumunoy ng pag-alipin ng kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 28:18, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ibinigay na ng Panginoon ang pamamahala sa langit at lupa. Kung ganong kalaki ang pamamahala ng ating Panginoon Kristo, huwag kang mag-atubili. Kaya kanyang bigyan ng kapangyarihan upang ikaw ay magtagumpay sa pag-alipin ng kasalanan. Ang Diyos ay nag-aalok sa atin. Ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa Kanya. Siya lamang ang makakatulong sa atin upang tayo mahango sa mga bagay sa sanlibutan, na itong mga bagay na ito ay umalipin sa sangkatauhan. Kung makikita natin sa ating sanlibutan ngayon, ang mga tao ay laging nakatuon sa mga bagay na kanilang ginugusto. Katulad na lang po ng cellphone. Maraming mga tao na nalulong sa paggamit ng cellphone. Lahat ng kapangyarihan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo magtagumpay sa mga bagay na umalipin sa atin. Gusto ng Diyos na isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin Siya bilang ating personal na tagapagligtas. Manampalataya sa Kanya na Siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang talunin ang kasamaan ng sanlibutan. Mga kapatid ko, ang tao po ay nahiwalay sa Diyos dahil nahulog ang ating magulang sa pagkakasala. At nung mahulog ang ating magulang sa pagkakasala, ang sanlibutan ay inangkin ni Satanas na siya ang prinsipe dito. At ang lahat ng tao ay dinaya niya at nahulog sa pagkakasala. Mga kapatid ko, ano po ba ang dahilan? Ano po ba ang dahilan bakit ang tao ay nahihiwalay sa Diyos? Nahiwalay ang tao sa Diyos. Ito po ang sagot na ating mababasa sa Isaiah 59 verse 2. Ito po mga kapatid, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos. At ang inyong kasalanan, ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Ang kasalanan at kasamaan, ang siyang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Dahil ang tao, hindi sinunod ang Diyos, masinunod ang sariling kagustuhan. Ang kasalanan po ay ang paglabag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ng 1 Juan 3:4, sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang tao po ay nahiwalay sa Diyos dahil sa pagkakasala, dahil hindi sa pagsunod sa ating Panginoon. Mas pinakinggan ang mga bulong ng kasamaan at ang sariling kagustuhan. Yan po ang nangyayari, kaya ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Ngayon po, ang tanong po ay, ilang tao ba ang nagkasala sa Diyos? Ilang tao ang nagkasala sa Diyos? Sabi sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalutian sa Diyos. Kung lahat ay nagkasala, lahat ay magdanas ng kamatayan. Ano ang maging solusyon sa kamatayan na rapat sa sangkatauhan? Dahil ang lahat ay nagkasala. Itong ating pag-aaral, mga kapatid ko, mayroong solusyon para tayo maalis doon sa kamatayan na banta dahil sa kasalanan. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, may solusyon na gagawin ng Diyos. Kaya itong pag-aaral natin ating malalaman ngayon.
Ngayon mga kapatid ko, ano ba ang dahilan kung bakit ang tao'y nagkakasala sa Diyos? Ito po ang dahilan. Sabi dito sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. So, lahat ay naligaw na tupa. Gaya ng tupang naligaw. Sa isang pastulan, kapag ang nagpapastol may tupang naligaw, ano ang ginagawa ng pastol? Hinahanap niya ito para matagpuan. Sa ating pag-aaral, gusto ng Diyos na matagpuan ka. Hahanapin ka ng Panginoon dahil tayo ay naligaw katulad ng tupa. At tayong lahat ay naligaw na gaya ng tupa. At bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Yun po ang dahilan. Sino ang may gusto? Bakit humiwalay sa Diyos? Bawat isa sa atin, yung sarili nating daan ang sinusunod. Kaya po nahihiwalay ang tao sa Diyos dahil yung sarili nating kagustuhan, mas sinusunod natin ang ating mga gusto kaysa ang katwiran ng Diyos. Hindi natin sinunod ang gusto ng Diyos. Mas pinakinggan natin ang ating kagustuhan. Isa lang po ang gusto ng Diyos. Paglingkuran siya, manampalataya sa Kanya, at tanggipin mo siya bilang iyong personal tagapagligtas at sumunod sa Kanyang katwiran. Paglingkuran siya. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Yung mga gusto natin na hiwalay sa Diyos. Yung mga nasa natin na hiwalay sa Diyos. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasalanan. So, yan po ang katotohanan na nangyayari sa ating buhay. Gusto ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Iwan natin yung sarili nating kagustuhan. Ang gusto ng Diyos, susundin natin na mayroon tayong tinatawag na kalayaan sa pagpili. Tulad po ng ating pinag-aralan noong nakaraang mga topic, ang tao at ang anghel ay mayroon po silang tinatawag na kalayaan sa pagpili. Kaya po nagkakasala ang tao dahil mas pinili natin ang ating mga kagustuhan at hindi ang gusto ng Diyos. Isa lang po ang gusto ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Piliin natin siya na may pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang katwiran o Kanyang kautusan. Tayong lahat ay naggaya ng tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ito ang dahilan bakit ang tao nahuhulog sa pagkakasala. Kaya nga sabi ng Isaiah 64 verse 6, kaming lahat ay naging gaya ng isang maruming kasuotan. Lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. So ito po ang ating tunay na kalagayan sa ating sanlibutan. Tayo po ay katulad ng isang basahan na marumi. Yung ating pangangatwiran, kung sinusunod natin ito, yung ating mga gusto sa ating buhay, ang tawag dyan ng Panginoon ay tulad lamang ng maruming basahan. Para maruming basahan, kaming lahat ay nalalanta na gaya ng dahon. Ang katwiran ng tao ay katulad lamang ng dahon na nalalanta. Ibig sabihin po ay hindi maghahatid sa buhay na walang hanggan. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, nung magkasala ang ating magulang si Adan si Eva, hindi nila nalaman kung ano ang solusyon sa kanilang kasalanan. Bakit? Dahil gumawa sila ng paraan sa kanilang sariling paraan sa pamagitan ng pagtakip ng dahon sa kanilang katawang hubad para solusyonan ang kanilang kasalanang nagawa. Subalit, hindi yun ang solusyon na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga po, ang ating katwiran ay katulad lamang ng dahon at ito'y nalalanta.
ang gusto ng Panginoon. Ang katwiran na ating makukuha, yung katwiran ng Diyos. Katulad ng ibinihis ng Panginoon kay Adan at Eva, yung damit ng katwiran na mula sa Diyos, hindi yung ating katwiran. Yun dapat ang ating ipamumuhay sa ating buhay sa sanlibutan ito. Hindi yung ating mga katwiran ang ating masusunod. Kasi ang ating katwiran ay katulad lamang ng maruming basahan, ay gaya lamang ng dahon na lalanta. At kaming lahat ay tinangay, at kami ng aming mga kasamaan ay tinangay na parang hangin, sabi ni Isaias. Ganon po ang ating tunay na kalagayan sa sanlibutan ito. Ang ating pangatwiran, yung po ang naglalayo sa ating Panginoon. Isa lang ang katwiran ng Diyos. Magpasakop tayo sa Kanya. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo sa banal na kasulatan, na sa mga hindi, sabi ng banal na kasulatan, sa mga hindi nakaalam sa katwiran ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Yung gusto nating itayo, yung ating kagustuhan, yung katwiran natin, na hiwalay sa Panginoon. Kaya po, yung po'y naglalayo sa atin. Sapagkat hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. Dahil hindi alam ang katwiran ng Diyos, itinayo ang sariling katwiran. Mga kapatid ko, isa lang po ang katwiran ng Diyos. Si Kristo at ang kanyang kautusan, yan po ang katwiran ng Diyos. Manampalataya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng palataya kay Kristo, sundin natin ang kanyang kautusan. Sapagkat ang katwiran ng Diyos ay ang kautusan. Ito po ay ating mababasa sa awit 119, 174. Ang tanong po ba, ano ba ang katwiran ng Diyos na dapat na tayong magpasakop dito? Ano ba ang katwiran ng Diyos na dapat tayong magpasakop dito? Sabi ni David, awitin ng aking dila ang iyong mga salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katwiran. Ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo, manampalataya tayo sa Kanya, at sundin natin ang Kanyang katwiran. Tulad po ng aking binanggit, kung kayo po ay mayroong pagkakataon, buksan niyo po yung aking topic na aklat ng buhay. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po pwedeng paghiwalayin ang panampalataya at ang kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kautusan ng Diyos, yan po natin makikita kung paano tayo namuhay sa sanlibutan ito. Kaya po, dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, ano ang ibabayad ng Panginoon dito? Ano ang bayad sa taong sangkatauhan na nahulog sa pagkakasala? Dahil hindi alam ang katwiran ng Diyos. Sabi dito, ano ang bayad sa kasalanan? Sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang lahat ng tao ay tinakdang mamatay sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang katotohanan. Subalit, sa habag ng Diyos sa sangkatauhan, ikaw at ako ay mayroong biyayang dumating. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. At sino itong kaloob ng Diyos na walang bayad na mayroong buhay na walang hanggan? Si kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, ikaw na nagkakasala, ikaw at ako na nahulog sa pagkakasala, may solusyon sa kasalanan. At ang kamatayan na narapat sa iyo ay inangkin ng ating Panginoong Kristo. Siya po ang nagbayad ng ating kasalanan upang tayo po'y maalis doon sa sumpa ng kasalanan ng kamatayan. Ang kamatayan pong tinutukoy dito, ito po ay dagat-dagatang apoy. Ikalawang kamatayan.
Yan po ang katotohanan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ayaw ng Diyos na ang kanyang minamahal na mga anak ay mahulog doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya po may solusyon mga kapatid. Ikaw at ako ay may solusyon sa ating kasalanan na gawa. Ang gawin lang po natin, manampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga po sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang sabi dito, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. At kanino natin masusumpungan iyon? Sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya na ang kabayaran ng ating kasalanan. Yan po mga kapatid at mga kaibigan ang ating pinag-aralan. Isa sa katotohanan sa banal na kasulatan. Kaya nga po sabi ng aklat ng Galatia 1:4 na siyang nagbigay ng kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Hindi ka ba nakokonsensya sa ginawa ng Panginoon? Ikaw ba ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan? Mga kapatid ko, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa kasalanan. Tanggapin natin siya bilang ating personal tagapagligtas. At aminin natin na tayo nagkakasala at ang kasalanan nating ginawa ay binayaran ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating kasalanan upang tayo'y kanyang maligtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Ama, Diyos Ama. Ang masamang kasalukuyan ng kapanahunan, ito po yung sanlibutan natin. Na ang sanlibutan, ang sangkatauhan, ay naalipin sa mga bagay ng kasamaan. Sapagkat ang mga bagay na ginusto ng mga tao ay kanilang sinusunod at kinakalimutan ang katwiran ng Panginoon. At hindi hinanap kung paano makilala ang Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang banal na kasulatan ang magtuturo sa atin para na makilala natin ang ating Panginoon kung ano ang gagawin natin sa ating buhay upang tayo po'y maalis doon sa pagkaalipin ng kasalanan, sa paglabag sa kautusan. Ngayon mga kapatid ko, ating pag-aaralan ang isang propesiya kung anong panahon dumating ang ating Panginoong Hesukristo para bayaran o tubusin tayo sa ating kasalanan. Dumating si Jesus sa tamang panahon para tubusin ang ating kasalanan. Hindi po siya nagkulang. May panahong itinakda sa banal na kasulatan kung kailan niya bayaran ang ating kasalanan. So ating pag-aaral ngayon ay nakabase sa propesiya kung paano dumating ang ating Panginoong Hesukristo para ikaw at ako ay bayaran ang ating kasalanan o tubusin tayo sa ating pagkakasala. Kaya sabi ng Galatia 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. So sa ating pag-aaral ngayon, anong saktong kapanahunan dumating ang anak para bayaran ang ating kasalanan? Nung isinugo ng Diyos ang kanyang anak para bayaran ang ating kasalanan, anong saktong panahon? Sapagkat dumating ang kapanahunan. So, walang ibang magtuturo sa atin para malaman natin ang eksaktong panahon kung ano ang isinasaad ng banal na kasulatan sa pag-aaral na nagtuturo sa atin sa eksaktong panahon para tubusin tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kasalanan. So, gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang aklat po ng Daniel, ang kapitulo 9,
ang versikulo 24-27. Itong aklat na ito po ang nagpropesiya tungkol sa pagdating ng ating tagapagligtas na si Kristo. Kung paano niya bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya po, huwag po kayong kukurap. Ating po pag-aralan ang propesiyang ito. So, kayo po ba ay matalino sa pag-aaral tungkol sa mathematics? Sapagkat ang ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa pagbibilang ng mga panahon. Ayon po sa nakasaad sa aklat ng Daniel 24-27. Sapagkat itong aklat na ito, dito po itinuturo, inihayag ng Panginoon para bilangin kung kailan darating ang Misaya o tagapagligtas natin Panginoon sa Kristo para tubusin ang ating kasalanan. Okay? Ating umpisahan ang pag-aaral sa propesiya. Sa Daniel 9:24, ito ang ating mababasa. Sabi dito, 70 sanglinggo. Tandaan po natin 70 sanglinggo o 70 weeks. Ang ipinasa sa iyong mga tao, sa iyong bayan, sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalangsang. At upang wakasan ang pagkakasala, at upang linisin ang kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Ano po ba ang ibig sabihin ng 70 sanlinggo? So, kung makikita natin, tandaan nyo po ang salitang 70 sanlinggo o 70 weeks. Kasi po, ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Bakit 70 sanlinggo? Sabi nito, 70 sanlinggong ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Ano ba ang salitang ipinasya? Ito po'y determine ng Diyos sa bayang Israel. Okay? Provisionary time. Bakit nagbigay ang Diyos ng provisionary time sa bayang Israel? 70 sanlinggo o 70 weeks. 70 weeks ay binigay ng Panginoon sa bayang Israel. O provisionary time. Anong layunin? Upang tapusin ang pagsalangsang. Yung 70 sanlinggo na pasya, ang layunin po ito ay upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran upang tatakan ang pangitain at paghuhula at upang pahira ang kabanamalan. Ang layunin na ibinigay ng Panginoon na 70 weeks na provisionary time ay upang tapusin ang pagkakasala. Wakasan ang kasalanan. Subalit, sa mga taong nagkakasala, mayroong pong ibinibigay ang Diyos ang provisionary time. Ito po yung kanyang pamantayan ng kanyang pagpapatawad. Kung sa kabila sa loob ng taning na ibinibigay ng Panginoon, kung hindi ka magsisisi o maging tapat, matatapos ang taning na ibinigay ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa bayang Israel, bakit nagbigay ang Panginoon ng 70 sanlinggo o provisionary time, hangganan ng kanyang awa, ng pagpatawad? Bakit? Kasi po, itong bayang Israel ay naalipin po sila sa Babylonia. Dahil sa kanilang dahil sa kanilang hindi pagtatapat sa Panginoon, nagalit ang Diyos. At ang Diyos ay inutosan ang haring King Nebuchadnezzar upang salakayin ang Jerusalem. At nung sinakop ng haring ng Babylonia ni King Nebuchadnezzar ang bayang Israel, ang Jerusalem, sila po ay naalipin
sa Babylonia. At naaalipin sila sa loob ng 70 years. 70 years sila naalipin. Bago magtapos ang 70 years, pagtatapos ng 70 years, nagbigay ang Panginoon ng provisionary time. At ang ibinigay niyang provisionary time ay 70 weeks. Ang layunin nito, dito ang hangganan ng habag ng Diyos sa bayang Israel. Kung sa loob ng 70 weeks ay hindi sila magtatapat sa paglilingkod sa Panginoon, aalisin ng Panginoon ang kanang habag sa kanila at sila ay itatakwil ng Panginoon. No? 70 weeks. Kaya po pag-aralan natin ang 70 weeks. 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao o sa iyong bayan, sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang. Ito po yung bayan ni Daniel, ang bayang Israel. Nagbigay ang Panginoon ng provisionary time. Ang provisionary time, dito po nakasalalay ang pagtatapat. Kung sila po ay manatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon, alisin ang kasalanan at magsisi at magmumuhay ng tapat, sila ay gagamitin ng Diyos bilang liwanag ng sanlibutan. Subalit, kung hindi sila magtatapat sa loob ng 70 weeks, itatakwil sila ng Panginoon. Mga kapatid ko, mga kaibigan, ang ebanghelyo ng kaligtasan na ipinangaral sa sanlibutan ay mayroon din pong katapusan. Kaya nga po, isa ako sa nangangaral dito upang ihatid sa bawat isa sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan na gagawin ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat kapag natapos na ang panawagan ng Panginoon sa sangkatauhan, magsasarado din po ang kaligtasan sa bawat isa. Kaya nga po sabi ng aklat ng Isayas, sapagkat ang aklat na ito ay may kinalaman sa pagsasarado ng kaligtasan sa katauhan. Habang bukas pa ang kaligtasan, may panahon pa para hanapin ang Diyos, nanawagan ang Diyos sa pamamagitan ng aklat ng Isayas 55, verse 6-7. Sabi dito, inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Kung makikita natin ang panawagan ng Panginoon, hanapin ang Panginoon. Hanapin ang pananampalataya, samantalang masusumpungan pa. Samantalang bukas pa ang kaligtasan. At anong gagawin kapag nahanap na ang pananampalatayang iyon? Lisanin ng masama ang kanyang lakad, masamang lakad, at ng liko ang kanyang pag-iisip. Sapagkat ang tao ay nahuhulog sa pagkakasala, sapagkat ang pag-iisip, kapag mali ang ating pag-iisip, sinusunod natin ang mga katwiran ng ating pag-iisip at hindi natin sinunod ang katwiran ng Diyos. Doon po nahuhulog ang tao. Sapagkat ang pag-iisip natin, siya ang nagtuturo sa atin sa mga bagay na gusto natin. Kaya nga ang panawagan, kung nasumpungan mo na ang panawagan ng kaligtasan ng Panginoon, sabi niya, lisanin ng masama ang kanyang masamang lakad at ng liko ang kanyang masamang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. Ito ang panawagan. Manumbalik tayo sa Panginoon. No? At kawaan niya siya at ang aming Diyos, sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. So, ang pagpapatawad ng Panginoon ay hindi po tipid, masagana. Sino mang taong tumugon sa panawagan ng Panginoon, naghanap sa Kanya, ang Diyos ay handang mapagpatawad. Ano man ang ating kasalanan,
na tingin natin ay napakabigat na ito. Napakahirap iwan. Ano man kapula, sabi ng Isayas 1:18. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ay paputiin niya gaya ng niebe. Paputiin niya gaya ng balahibo ng tupa. So, gano'n mang kabigat ang ating kasalanan, kung hanapin natin ang Panginoon, makilala natin siya, at manumbalit sa Kanya sa pamagitan ng pagsisisi, ang Diyos ay masaganang magpapatawad. Subalit, ang pagpapatawad ng Panginoon, ang habag ng Diyos sa sangkatauhan, kung tayo hindi aalis sa pagkakasala, hanapin ang Panginoon, magwawakas din po ito, mga kapatid, mga kaibigan. May panahon pa para hanapin ang Panginoon. Kaya po ako nangangaral sa inyo upang hanapin natin ang kaligtasan na inalok ng Panginoon. Sa bayang Israel, nagbigay ang Diyos ng provisionary time para sila ay magbalik loob sa kanilang pagkakasala. Dahil sa kanilang paglabag sa Diyos, dahil sa kanilang hindi pagkilala sa Panginoon, naalipin sila. At nung sila ay nakalaya na, nagbigay ang Diyos ng provisionary time. Kung sa panahong ito, magtatapat sila sa paglilingkod. Kung hindi sila magtatapat, itatakwil na sila ng Panginoon. Ganon din, mga kapatid ko. Sa ating buhay ngayon, mayroong habag ang Diyos sa atin. Alam nyo ba ang salitang habag? Ang salitang habag ay sa mga taong nahuhulog sa pagkakasala. Subalit kapag ang tao ay sumusunod sa Panginoon, hindi nahabag ang Panginoon doon, kundi nalulugod. Mayroon ka bang isang kamag-anak na gumawa ng kasalanan at ikaw ay nalulungkot sa kanyang ginawang kasalanan? Ikaw ay nahabag. Gusto mo siyang tulungan na maalis doon sa kasalanan. At kapag ikaw ay nakatulong, nakaalis siya sa kasalanan, ano ang pakiramdam mo? Ikaw ay nalulugod. Kung tayo po ay aalis doon sa kasalanan, ang Diyos ay nalulugod. Subalit, kung tayo patuloy na naggawa ng kasalanan, ang Diyos ay nahabag sa atin at ang habag niya ay may hangganan. May katapusan ang habag ng Diyos sa nagkasala. Kung tayo hindi alis doon sa kasalanan, aalisin ng Panginoon ang kanyang habag at ang habag ay kapalit ay kaparusahan. Tandaan natin, mga kapatid ko. No? So, dadako po tayo sa pag-aaral tungkol sa habag na ibinigay ng Diyos sa bayang Israel. Ito po ang ating pag-aaral sa 70 weeks. Okay? Sapagkat dito natin makikita kung anong panahon dumating ang ating Panginoong Kristo para bayaran, tubusin ang kasalanan ng Hudyo at maging sangkatauhan. Okay? 70 weeks. Ating bilangin ang 70 weeks. 70 weeks times 7 days. Ang sagot po ay 490 days. So, gusto ko pong sabihin sa inyong kapatid, kapag nag-aaral tayo ng propesiya, ang araw po, ang isang araw ay nagre-representa ng isang taon. Ang Biblia, pag nagbanggit ng propesiya tungkol sa araw, ang katumbas po niyan ay isang taon. Katulad po ng ating mababasa sa Ezekiel 4:6. Bawat araw ay katumbas na isang taon. Kaya bawat araw ay isang taon. So, sa mga hula sa Biblia, kapag nag-aaral tayo ng mga hula, ang ating gagamitin sa pag-interpret sa mga hula tungkol sa araw, isang araw, ay katumbas na literal na isang taon. Sa Biblia, ang isang araw
Kapag hula ay katumbas ng isang literal na taon. Kaya po, ating balikan. 70 weeks times 7 equals 490 days. Sapagkat ang ating pinag-aralan, ang propesiya, ang hula, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Ang bilang po nito, ang kabuuan ay 490 years. Ang 490 years na ibinigay ng Panginoon sa bayang Israel, ito po ang provisionary time, hangganan ng kanyang pagpapatawad. Kaya nga, nung nagtanong si Pedro, Panginoon, kung 7 beses magkasala ang aking kapatid, 7 beses ko ba siya patatawarin? Sabi ng Panginoon, hindi ganon ang 7 beses, kundi 77 mo siya patawarin. 470 times 7 mo siyang patawarin. O 490 times. 490 years. Sapagkat ito po ang hangganan ng pagpatawad ng Panginoon sa anumang bansa na kanyang pinipili na nagkakasala. So, ayan mga kapatid, 70 weeks ay literal na taon, 490 years. Yan po mga kapatid, ang 70 weeks. 7 sanlinggo ang ipinasya sa iyong bayan upang tapusin ang pagsalangsang, upang wakasan ang pagkakasala. Ito po ang pasya. Ngayon ang tanong, kailan magsisimula ang 70 sanlinggo sa hula? Kailan magsimula ang 70 years o 490 years? Kailan? At ano ang pitsa? So, sa sunod na bersikulo, sa Daniel 9, verse 25, ito po ang kasagutan. Sabi dito, iyong ang talastasin at bulayin, na mula sa paglabas ng utos na isauli at tayo ang Jerusalem, sa pinahiran na prinsipe, magiging 70 sanlinggo at 60 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may langsangan at kuta sa mga tuwid bagay sa panahon ng paghabag. So, mayroon pong 70 sanlinggo at 62 sanlinggo. Kailan magsisimula ang 70 weeks, 490 years, at anong pitsa? Sabi ito, iyong talastasin at bulayin mula sa paglabas ng utos na isauli itayo ang Jerusalem. Mayroon pong ipapalabas na utos na muling itayo ang Jerusalem. At kapag mayroong ipinalabas na utos na muling itayo ang Jerusalem, yun po yung pasimula ng pagbilang ng 490 years. Sapagkat sa panahong iyon, doon din po lalabas ang pinahirang prinsipe na magiging 7 sanlinggo, 62 sanlinggo. Tandaan natin ha? Kailangan muling mayroong lalabas na utos na itayo muli ang Jerusalem. Bakit mayroong ipalalabas na utos na muling itayo ang Jerusalem? Sapagkat ang Jerusalem, noong pinasok ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem, ito po ay winasak at sinunog. Kaya po, mayroong batas na ipapalabas na muli itong itayo. Kapag napalaya na ang bayang Israel sa pagkaalipin ng Babylonia, mayroong batas si Dario, si Artaxerxes, na muling itayo ang Jerusalem. At anong panahon, anong pitsa ito ipinalabas? So ating pong titignan. Kailan magsimula ang 70 sanlinggo sa hula at anong pitsa? Ito po ang saad sa kautusan na ibalik
ang itayo ang Jerusalem noong 457 BC. At sino po ang nagpalabas ng utos na ito na itayong muli ang Jerusalem na nawasak? Sapagkat dito po tayo magbibilang. At itong panahong ito ng pagbibilang, dito darating ang Misaya o pinahirang prinsipe. Sapagkat ang pinahirang prinsipe ay tumutukoy po yan sa Misaya. Malalaman natin mamaya. So, kaya po, saan natin mababasa sa aklat na magtuturo sa atin kung anong pitsa nag-declare na muling itayo ang Jerusalem sa pangunguna ni Artaxerxes, hari ng Medo-Persia. Ito po ay mabasa natin aktual sa Biblia ng Ezra 7 verse 26. 11 to 26. Ito po yung decree ni Artaxerxes. Sabi dito, ito po ang kasaysayan. Artaxerxes I decrees that the city government of Jerusalem shall be re-established. So, yan po mga kapatid, ang katotohanan. Mababasa po natin itong katotohanan ito sa aklat po ng Ezra. Mayroon din po sa aklat ng Daniel tulad ng ating binasa kanina. At aklat po ng Nehemiah. Ito po ay sa mga aklat ng Old Testament. Yan po mga kapatid. So, nagpalabas si Artaxerxes ng utos noong 457 BC. Dito po natin umpisahang bilangin ang kabuuhan ng 490 years. At mag-uumpisa tayo sa pagbilang para malaman natin ang pagbibilang doon sa pagdating ng Misaya. Okay. Bago natin tapusin pag-aralin kung kailan magwawakas ang 490 years, ating unahin pag-aralan ang pagdating ng Misaya sa 62 weeks. Okay. Sabi dito, Unto Misaya, mula sa kautosang ito, tayo ay bumilang papunta sa pagdating ni Misaya. So, ating basahin. 7 weeks plus 62 weeks equals 69 weeks. Ayan. Gaano katagal ang 69 weeks? Gaano katagal? Atin po itong i-times. 69 times 7. Ano ang kasagutan? Magaling po ba kayong mag-mathematics? Okay. Ating padaliin. 69 times 7 equals 483 days o araw. Yan po ang pagdating ng Misaya. Ating bilangin. Sapagkat sa ating pag-aaral po, ang katumbas ng isang araw ay sa propesiya, 1 taon. Ibig sabihin po, ang 7 times 62 equals 69. Ang katumbas po yan ay 483 years o taon. So, kung ating mapapansin mga kapatid, sa pagdating ni Misaya, mayroon pang nalalabing 1 linggo o 7 taon. Gusto ko pong tandaan nyo po ito. Kaya pagtatapos ng pagdating ng Misaya, mula 457 BC, magbibilang tayo ng 483, yung pagdating ng Misaya, ay mayroon poong 1 linggong matitira. Tandaan po natin yan, sapagkat ito ay mahalaga sa ating pong pag-aaral. No? Mayroong 1 linggong natitira. So, pag 1 linggong natitira ay katumbas po yan ng 7 taon. So sa ating pag-aaral, no? Kaya sabi dito, mula sa paglabas ng utos, ni Isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Tandaan natin ha, ang pinahiran prinsipe,
ito po yung Messiah. Ang magiging 69 sanlinggo. Sa hula ay 483 years. So tayo po ay magbibilang. Mula sa paglabas ng utos, magbibilang po tayo ng 483 years sa pinahirang prinsipe, yung pagdating ng Messiah. So, mamamangha kayo sa propesiyang ito. Sapagkat ating malalaman, mga kapatid. So, mayroon tayong 483 years, 69 sanlinggo, hanggang sa pagdating ng Messiah. Okay? Utos na itayo, isauli ang Jerusalem. Magbibilang tayo ng 483 years ang pagdating ni Messiah. Ito po ay 69 weeks times 7 days per equal 483 days. Alam naman po natin na yan po ay taon. So, 483 years. Mula 457 BC, magbibilang po tayo ng 483 years. Ano ang taon darating ang Messiah? So, bilangin nyo po nga kapatid, computerin nyo, no? Anong katuparan kaya? So, ito po ang kasagutan. Ang kasagutan po ay 27 AD. So, malalaman tayo maya, bakit 27 AD? Okay? Bakit 27? Kasi si BC po, before Christ, at AD, after death o pagkabuhay na muli ni Kristo. Kaya tayo po ay magbibilang. So, ating bilangin ang 483 taon at babawasan natin ng 457. Ang natira ay ilan ang natira? Minus 483 minus 457 equals 26 AD. Kung ating i-minus ang 457 minus 457, ano ang kasagutan? 0. Bakit 0? Kulang ng isa. Ayan. Mayroon bang 0 years? Mayroon bang bilang ng taon na 0 years? Wala po. Kaya po, ang kasunod na bilang ay ED. ED1. Katulad po ng ating pag-aaral. ED1 plus ED26 equals ED27. Yan po ang pagdating na pinahirang prinsipe. So, makikita po natin sa pagbibilang nito. Sapagkat ang bilang noong panahon, sa pagbilang ng sanlibutan o mga taon, ay nag-umpisa po ito pababa. Mula 4, 3, 2, 1. At wala pong tinatawag na 0 years. At mag-umpisa po ang 1, 2, 3, 4. Kaya po, ating titignan. Mula 4 BC, 3 BC, 2 BC, at 1 BC. Pababa po. Wala pong 0 years sa ating mundo. Pababa po ang bilang. Kaya po nung ED na po, ED1, ED2, ED3, ED4. Kaya po ang katuparan po ng pagdating ng Messiah o prinsipe na pinahira ng prinsipe ay 27 ED. Dito po ang hula na binabanggit sa aklat ng Daniel pagdating ng Messiah. Okay? Ano ba ang talatang magtuturo sa atin na magpapatunay na 27 AD dumating si Kristo? Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Lucas 3 verse 1. Makikita natin sapagkat
Dito natin mabasa. Nang 15 taon nga ng paghari ni Tiberius Cesar. Nagsimula si Tiberius Cesar maghari noong AD 12. Subalit, noong tala ng Lucas 3:1, nakapaghari na po si Tiberius Cesar ng 15 years. At yung panahong ito, yun po yung panahon na si Kristo ay binautismuhan. 27 AD sa panahong iyan. Sa Lucas 3:1. Ayan. 15 taon nga ng paghari ni Tiberius Cesar. At kung ating kwintahin, AD 12 siya nagsimula ng hari at i-plus natin ang 15 years ng kanyang paghahari equals 27 AD. At ano ang kaganapan sa panahong iyon? Sa Lucas 3 verse 3, si John the Baptist ay siyang nagbinyag sa ating Panginoong Hesukristo. Siya Kristo po, ang ating Panginoong Hesukristo ay nabautismuhan sa panahong iyan. At kailan siya binautismuhan? Ayon sa propesiya, 27 AD. Tandaan niyo po ito, sapagkat napahalaga sa pag-aaral kung kailan binautismuhan si Kristo ay 27 AD. Okay? Ayan. Ang salitang Misaya sa Hebreo ay nangahulugan na tinatawag na Anointed One. Ang pagdating ni Kristo, ng Misaya o Kristo. Sa Greek, din po mga kapatid, ay tinatawag din po siyang Anointed One o pinahiran. Misaya is in Hebreo, pinahiran. Sa salitang Greek, ang Kristo o Christ is in Greek, pinahiran. Yan po mga kapatid. Kaya po si Kristo po yung pinahirang prinsipe. Bumaba ang banal na espiritu sa kanya at siya ay pinahirang prinsipe. Nung makita ni Juan na bumaba ang espiritu, nabuksan ang langit. At sinabi ng Ama, ito ang kinakalugdang kong anak. At ang kalapati na bumawa sa kanya ay nag-anyong, ang Espiritu Santo na bumawa sa kanya ay nag-anyong kalapati. So, ito po ay naganap noong AD 27. Kung ating babasahin, ang pinahirang prinsipe ay mabasa natin sa aklat ng Acts o Gawa, Kapitulo 10, ang versikulo 38. Ito po ang mababasa natin. Sabi dito, sa Gawa 10 verse 38, sa makatuwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya ay pinahiran ng Espiritu Santo ng kapangyarihan. Kaya nga po, siya ay pinahiran o kinasihan ng Holy Spirit. Naglilibot-libot na gumagawa na mabuti at nagpagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumakanya ang Diyos. So, makikita natin dito na sa aklat ng Gawa 10:38 na si Kristo po ang siyang pinahirang prinsipe. Ayan. So, 27 AD, binautismuhan si Kristo, siya po yung pinahirang prinsipe, tagapagligtas. Christ o Kristo. Okay? Ayan. So, kung gusto niyo pong malaman kung paano nabautismuhan ang ating Panginoong Kristo, sa aklat po ng Lucas 3:21-22. Nung mabautismuhan ang ating Panginoong Kristo, ng pag-ahon niya, bumaba ang Holy Spirit at sinabi ng Ama sa langit, ito ang aking anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So, maliwanag po sa ating pag-aaral kung anong panahon isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Dumating si Kristo. At siya ay nabautismuhan 27 AD. Ayan. Kaya nga po, noong siya po ay nangaral sa Mark
1 verse 15, sinabi niya, naganap na ang panahon. At malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsimpalataya sa Ebanghelyo. Anong panahon ang tinutukoy ng ating Panginoon na naganap na? Walang iba ang panahon na hula sa aklat po ng Daniel. Ang pagdating ng Misaya, sapagkat siya po ang Misaya na pinahirang prinsipe. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid na taga-subaybay ngayon, nakikinig sa pag-aaral na ito, nanawagan ang Diyos, si Kristo. Sabi niya, malapit na ang kaharian ng Diyos. Ano ang gusto niya? Kayo'y magsisi at magsimpalataya sa Ebanghelyo. Dumating na ang kaligtasan. Panahon na para tayo po ay magsimpalataya sa Ebanghelyo at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Ito po ang panawagan ng ating Panginoong Kristo. Malapit na ang kaharian ng Diyos. So ating uliting pag-aralan ang ilustrasyon. Basahin po natin. Okay? Yan. Ang 490 years na hula sa Biblia ng Daniel, nag-umpisa tayo, nagbilang 457 BC. At ang una nating pinag-aralan ay ang pagdating ng Misaya. Nagbilang tayo ng 483 years at ang katubaran ng 483 years ay AD 27. Nung si Kristo po ay nabautismuhan. Subalit, mula AD 27, mayroon pa pong natitirang 70 years na siyang kabuuhan ng 490 years. So, nung 70 weeks. Ating alamin. So, ayan. So, dito natin makikita sa pitsang ito. Sa diagram. Makikita natin, kapatid, ano ang kaganapan sa isang linggong natitira? Anong kaganapan? Ating titingnan ang larawan. 70 sanlinggo sa hula kay Jesus na pinahiran ay natupad ito noong 27 AD. Nabautismuhan siya. Subalit mayroon pong natirang isang linggo o 70 years. Subalit mayroon pong tinatawag na 3.5 years. Ating mababasa sa Daniel ngayon. So sabi diyan, sa 3.5 years ay mayroon pong naganap. Ano po yung naganap? Si Kristo po ay napako sa cross. Kailan ito nangyari? Yung 3.5 years. Ito po ay nangyari noong 31 AD. So, sa 26 Daniel, at pagkatapos ng 62 sanlinggo. Kasi, pagkatapos ng 62 sanlinggo, dumating ang Misaya, pinahirang prinsipe. At pagkatapos, sabi ito, mahihiwalay ang pinahiran. Kailan siya nahiwalay? At mawalan ng anuman. Yung pinahiran, mahihiwalay. So, at patibay sa 27, at patibay niyang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang patitigilin ang hain at ang alay. So mayroong kalahating sanglinggo sapagkat ang kabuuan ng 490 years mula sa pagdating ng Misaya ay mayroong natitirang 70 years. At sa kalahati ng 7 years, o isang linggo, sabi ito, kanyang patitigilin ang hain at ang alay. Ito po yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo.
At anong pizza po ito? Ito po ay 31 AD. Yan po. Dito po ang 31 AD sapagkat ang 27, ang kalagitnaan po ng isang linggo ay 31 AD. At ang katuparan po ng 490 years ay 34 AD. So nakikita po natin yan, ang kabuuan. No? 34 AD. Kaya po, namatay si Kristo noong kalagitnaan ng 27 at 34 AD. Bilangin niyo po. No? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 7 taon. At sa kalagitnaang iyon ay 31 AD. Doon po namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Oh? Kaya nga sabi dito, at pagtibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Si Kristo po ay 31 AD na bayubay sa cross. Siya po, dumating po si Kristo para bayaran ang ating kasalanan. Okay? So, makikita po natin, sa kalitaan ng sanglinggo o sa gitna ng 7 taon, si Jesucristo ay napako sa cross noong 3 years and a half taon. Pagkatapos na bautismuhan si Kristo, ay siya ipinako sa spring of the AD 31. Kaya sinabi ni Daniel sa Daniel 9, sa kalahati ng sanglinggo, kanyang ipapatigil ang hain at alay. Kaya po, ang alay na ginagawa ng mga Hudyo noon, mga Israelita, sa pamagitan ng paghahandog ng tupa, kapag nagkasala ang isang tao, ay kumakatawan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang bayang Israel, mayroon po silang tinatawag na sanktuaryo. At ang sanktuaryong ito, doon ginagawa ang araw-araw na paghandog sa kasalanan. Kapag ang isang tao ay nagkakasala, doon sa panahong iyon, kailangan siyang kumuha ng isang tupa. At ang tupang ito ay dadalhin niya doon sa pinakapunong pari. At siya ay magkukumpisal sa kanyang kasalanan. At ipapatong niya ang kanyang kamay doon sa tupa. At sa tupang ito, tatanggapin ang kasalanan ng kanyang ginawa. At ang tupang iyon na dinala niya, maililipat ang kanyang kasalanan. At ang tupang iyon ay papatayin. At pagkatapos mamatay, ay susunugin sa altar. At ang taong nagkasala ay mapapatawad dahil sa tupa. Ngayon mga kapatid ko, ang tupa ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang tupa para sa ating kasalanan. Para tayo dalhin doon sa kanyang bayang inihanda kung tayo ay manampalataya at magsisi, sumunod sa Kanya. Sapagkat sa ating pagkakasala, si Kristo na po ang tupa para sa ating kasalanan. Siya po ang nagbayad sa ating kasalanan. Isa lang ang gusto na gawin natin sa ating buhay, manampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanya. Kaya po, siya ang tupa ng ating kasalanan. Pagkatapos ni Kristo ipako, kailan pa ba natin mag-alay ng tupa kung tayo po ay nagkakasala? Hindi na po. Sapagkat si Kristo na ang nagtubos sa atin mula sa kasalanan, siya na rin ang tupang inalay para sa ating kasalanan. Kaya nga po noong namatay si Kristo, ayon po sa
aklat ng Daniel nating pinag-aralan, sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang patitigilin ang hain at ang alay. Kung mapapansin niyo po, kung kayo po ay nanood sa palabas, nung si Kristo ay nabayubay sa krus, nung siya po ay nalagutan ng hilinga, nagkaroon po ng malakas na lindol at ang tabing sa templo ay nahati sa gitna. Sapagkat wala na pong dapat ang alay, tapos na ang alay. Sa pinatigil na ni Kristo ang alay, sapagkat si Kristo na ang alay para sa ating kasalanan. Sapagkat ang kanyang pagkamatay ay nangahulugan na ang kanyang buhay ang nagsisilbi at manatiling alay para sa ating kasalanan. So, yan po kapatid, natapos na po ang pag-aalay, nabiyak po ang tabing ng templo, sapagkat si Kristo na ang alay ng ating kasalanan. Dumating po ba si Kristo sa tamang panahon? Opo, para bayaran, tubusin ang ating kasalanan. Ayan mga kapatid ko. Kaya nga sabi nito, at patibayin niya ang tipan sa marami, at sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo, ay kanyang ipapatigil ang hain at ang alay. Kaya po nabiyak ang tabing, kasi po, ititigil na po ang alay. Wala na pong alay na tupa, kundi si Kristo na ang tupa na alay sa ating kasalanan. Yan po ang katotohanan sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. So, yan. Kung makikita natin ang larawang ito na si Kristo na po ang tupa para sa ating kasalanan. So, yan. So, nakikita natin ang diagram. Kailan napako ang ating Panginoong Hesukristo? Napako siya noong spring of AD 31. Sa panahong ito, nabayubay si Kristo sa kalahati ng sanglinggo. AD 31. O at ano naman ang kabuuan ng 490 years? Ang kabuuan po ng 490 years ay 34 AD. Ito po yung provisionary time na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo. Ano ba ang nangyari sa bayang Israel nung dumating si Kristo? Itinakwil siya ng mga leader nito, mga eskriba at mga parsiyo, na inihintay nilang tagapagligtas sa kanilang pagkakasala ay dumating. Subalit, nung dumating ang Misaya, itinakwil nila. Sila ang nagpapatay sa ating Panginoon Kristo sa pangunguna ng mga pari. At ang naghatol sa ating Panginoon Kristo, walang iba, ang Romanong Pilato. So, itinakwil nila ang Misaya na siyang kapatawaran ng kanilang kasalanan. So, ano ang nangyari noong AD 34 na siyang katuparan na 490 years? Anong nangyari? Anong nangyari? Ito po ay nung ipinangaral ni Esteban ang ebanghelyo sa mga leader ng iglesia sa Israel tungkol ang Misaya sa pagdating. Ano ang ginawa kay Esteban? Binato nila at pinatay. 34 AD. Kaya po, nung 34 AD, natapos po ang habag ng Diyos sa bayang Israel at sila ay itinakwil ng Panginoon. At ibinigay ang kaligtasan sa mga hintil sa panguna ng mga apostol. Yan po ang kasaysayan ng ating sanlibutan. No? Natapos ang provisionary time ng AD 34 sa bayang Israel. Nagwakas. At itinakwil ng Panginoon ang kanyang piniling bayan. At ibinigay ang kaligtasan. So mga kaibigan, mga kapatid ko,
Ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ang habag ng Diyos ay may hangganan. At ang sanlibutang ito ay may hangganan din po, mga kapatid. May habag ang Diyos sa lahat. Subalit, kung tayo po ay hindi magtatapat, maniwala sa Panginoon, hindi iwan ang kasalanan, matatapos po ang habag ng Diyos sa atin, ang awa ng Diyos. Iwi-withdraw niya. At kaparusahan ang maranasan. May topic po ako dyan, kung ano ang nangyari parusa sa bansang Israel noong AD 70 AD, pagkawasak ng Jerusalem. Dahil itinakwil nilang Misaya. Okay? Nagsarado ang provisionary time na ibinigay ng Diyos na 490 years noong AD 34 sa pamamagitan ng pagkamatay ni Esteban. Binigyan niya ng huling pagkakataon ang mga leader sa bayang Israel. Subalit, tumigas lang kanilang puso. At pati ang mga ngaral ng si Esteban ay kanilang binato at namatay. Nagsarado po ang kaligtasan, ang habag ng Diyos sa bayang Israel. Subalit, ang kaligtasan sa bayang Israel ay individual na, hindi na po buong bansa. So, yan po ang ating pinag-aralan. Kaya nga po, sabi dito, natupad ni Kristo ang hula tungkol sa pagdating ni Misaya. Yan po, dumating si Kristo para bayaran ang ating kasalanan. Kaya nga sabi po ng aklat ni Pedro, unang Pedro 1:18-19, nalalaman ninyo. Gustong sabihin ni Apostol Pedro, alam ninyo na kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Yung ating pamumuhay na ayon sa kagustuhan natin, na hiwalay sa Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, alam ninyo na kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi sa mga bagay na sira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Yan po ang katotohanan. Yung ating pamumuhay na hiwalay sa Panginoon, na walang kabuluhan, ayon sa ating pangatwiran, ayon sa ating pag-iisip sa mga gusto natin, na hindi pag-iisip ng Panginoon, ayon sa pagsunod sa Kanyang kautusan. Doon tayo binayaran ng Panginoon. Doon tayo tinubos ng ating Panginoon sa kasalanang iyon. Bakit hindi natin tanggapin na mayroon ng kordero na magtubos sa ating kasalanan? Si Kristo na. Hindi mo na kailangan bumili ng tupa ngayon kung ikaw ay gumawa ng kasalanan at dalhin mo para sunugin, para mapatawad ka. Si Kristo na ang tupa mo. Ang kailangan mo lang, tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Pagsisihan ang ating kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya at sumunod sa Kanyang katwiran. Ganun lang po ang inaalok ng Panginoon na kaligtasan. Alam ninyo, sabi ni Apostol Pablo, na kayo'y tinubos na. Nagawa na ni Kristo ang pagtubos ng ating kasalanan. Ang kailangan lang natin, manampalataya sa Kanya. Kaya nga po, isang malaking tagumpay ang ginawa ni Kristo para sa ating kasalanan. Nung siya ay namatay at pagkatapos ibinaba sa krus at siya ay inilagay sa libingan. Ngayon, nasaan ang ating Panginoon Kristo? Nanatili ba siya sa libingan? Hindi, mga kapatid ko. Siya po ay muling nabuhay para ikaw at ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay mamatay man, mabuhayin din tayo katulad ng pagkabuhay na. Kaya nga po, hindi hinayaan ng Panginoon
na siya ay mabulok sa libingan, sapagkat kailangan siyang mabuhay para ikaw ay mabuhay para sa Kanya. Ikaw at ako. Kaya nga sabi dito, pagkat di mo tutulutan ang mahal mo'y malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Si Kristo po ay nabuhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay sa buhay na walang hanggan. Yan po ang katotohanan sa Biblia na ating pinag-aaral ngayon. Siya ay buhay magpakailanman para ikaw at ako ay manatiling may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Juan 1:12, datapot ang lahat ng mga nagkanya nagsitanggap ay pinagkaloban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Oo, ikaw at ako, gusto ng Panginoon ikaw ay maging anak niya na mamuhay para sa buhay na walang hanggan. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa pamagitan ng pananampalataya, alisin natin ang ating dating pamumuhay. Mamuhay tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ang inaalok ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nito, paano ko maranasan sa aking buhay ang Kanyang kapangyarihan upang ang kasamaan ng sanlibutan ito ay aking mapanagumpayan? Paano? Tanggapin mo lang ang ating Panginoong Kristo at ang kapangyarihan na taglay niya ngayon ay Kanyang ibibigay sa iyo upang ikaw ay magtagumpay sa nag-aalipin sa kasamaan. Tanggapin mo lang si Kristo at tanggapin mo na siya ang iyong tupa sa iyong buhay. Sapagkat sabi ng Juan 1:20, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa libutan. Gawin mo siyang kordero sa iyong kasalanan sa pamagitan ng iyong pananampalataya. At siya ang mag-aalis ng ating kasalanan sa sanlibutang ito. Anong ating gagawin sa ating pagtanggap sa korderong ito? Sabi niya, kung ipahayag natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng ating kalikuan. Ating ipahayag na tayo ay nagkakasala sa ating Panginoon. Tanggapin natin siya bilang kordero ng ating buhay at ipahayag natin sa Kanya ang ating kasalanan. At ano ang pangako niya? Tayo'y papatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa 1 Juan 1:9. Yan po ang hakbang na ating gagawin. Ating isuko sa ating Panginoon ang ating buhay. Sabi dito, Christ was treated as the deserved that we might be treated as He deserved. Totoo po ito, mga kapatid. Dinanas ni Kristo ang kamatayang hindi narapat para sa Kanya. Na ito po ay para sa atin. Ang kamatayan na para sa atin ay inako niya. Siya ay namatay na walang kasalanan. Siya po ay perpekto. Siya po ay dakila. Subalit, inako niya ang ating kasalanan na dapat ang parusa ay para sa atin. Siya ang pinarusahan sa ating kasalanan. Hindi mo ba naisip ang bagay na ito? He was condemned for our sins in which He had no share. Dinanas niya ang kaparusahan ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Na tayo ay gumagawa ng kasalanan. Ito ba? Nakikita ba natin sa ating buhay ito? Ginawa ng ating Panginoon Kristo. That we might be justified by His righteousness, in which we had no share. Upang tayo maligtas sa Kanyang pag-aako sa ating kasalanan.
Inako niya ang ating kasalanan. He suffered the death which was our, that we might receive the which was His. Kanyang inako ang kamatayan na rapat para sa ating upang tayo tanggapin niya. Gusto niyang tanggapin tayo sa kanyang buhay. With His stripe, we are healed. Dahil sa kanyang pasakit, tayo ay nais niyang maligtas. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi ba tayo nahihiya sa ating ginagawa sa ating buhay? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi masukat. Ibinigay niya ang kanyang buhay para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po ay nakakaiyak, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya niyang magsakripisyo para sa atin. Ang gusto niya lang gawin natin. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng pananampalataya at sumunod sa Kanya bilang ating Panginoon. Mga kapatid ko, panawagan ng Panginoon sa atin. Juan 1:12, datapwat ang lahat na sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Gusto Kanyang maging anak. Gusto Kanyang magmamana ng Kanyang kahariang inihanda. Iwan natin ang sanlibutang itong puno-puno ng kasalanan. Sumunod tayo sa Kanya bilang ating Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ngayon, magtatanong ako, iyon na bang tinanggap ang ating Panginoon sa iyong buhay? Ikaw na nakikinig ngayon. Kung iyong tinanggap, mayroong kang dapat gawin. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Kung ikaw ay makasalanan, ibigay mo ang iyong kasalanan sa Panginoon. Magsisi. Talikuran ang kasalanan. Maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Kung namatay si Jesus para sa iyo, huwag kang matakot. Dahil binayaran ni Kristo ang iyong kasalanan. Lumapit ka kay Jesus sa kalagayan mo ngayon. Nanawagan ang ating Panginoon. Halika. Ano man ang iyong kasalanan, gaano man ito, kapula, kalaki, akin itong paputiin. Tulad ng niebe, tulad ng balahibo ng tupang maputi. Mga kapatid ko, gusto ng Panginoon lumapit tayo sa Kanya. Aminin mo na ikaw ay makasalanan at lumapit sa Kanya. Isa-isay mo ang iyong kasalanan sa Kanya. Kung ano man ang ating ginawang kasalanan, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ako po ay nagkasala. At ako po, Panginoon, ay hindi karapat-dapat. Subalit, ako'y naniniwala, Panginoon, na ang kamatayan mo sa cross ay sapat na upang tubusin ako sa kasalanan. Ating upisal sa Panginoon ang ating mga ginawang kasalanan. Papasukin natin siya sa ating puso at tumanggap tayo ng kapangyarihan para panagumpayan, iwanan ang kasalanan. Mga kapatid at mga kaibigan, ito ang katotohanan na gustong iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dumating si Kristo ayon sa propesiya ng Daniel 9 para bayaran, tubusin ang ating kasalanan. Nagawa na po niya. Tapos na po siya. Kailan ito? 31 AD. Ang gagawin lang natin, sumampalataya tayo sa Kanya. Sapagkat ang puso ng pananampalataya ay matatagpuan
sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Abangan niyo po ang topic kong yan. Topic ko po kung kailan makakamit itong buhay na walang hanggan. No? Panawagan ng Panginoon sa atin. Narito ako, sabi niya. Sa bawat isa ngayon, narito ako nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang pintuan ng iyong puso. Gustong papasok ang ating Panginoong Kristo. Gusto niyang maghari sa ating buhay at siya ang mabuhay para sa atin. Tanggapin natin siya. Papasukin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At mamuhay tayo ayon sa kanyang katwiran. Maraming salamat po sa iyong panahon na ibinigay sa oras na ito. Sa ating pong pagtatapos, inanyaan ko po kayo na tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos at mahabaging Diyos, pinupuri kita at pinapasalamatan sa panahon na ipinagkakaloob mo sa amin, na kami, Panginoon, ay nalaman namin, Panginoon, kung paano ka dumating upang tubusin kami. O Diyos, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Subalit ang pag-ibig mo, Panginoon, ay mayroon pong tinatawag na provisionary time. Sa mga taong patuloy na yumurak sa iyong habag at ayaw tanggapin ang kaligtasan na inalok mo, iwi-withdraw mo, Panginoon, ang iyong habag at ilalaan mo sila, Panginoon, sa kaparusahan. O Diyos, kami na nakarinig ng mabuting balita ngayon, nais namin, Panginoon, na pakinggan ang iyong tinig at susundin ka namin, Panginoon, bilang iyong tagapagligtas, bilang aming tagapagligtas. Dakilang Diyos, salamat po na ikaw ay namatay para sa aming kasalanan. Narito kami, Panginoon, aming sinusuko ang aming buhay. Tanggapin mo kami, O Diyos, bilang iyong mga anak. Palakarin mo kami, Panginoon, sa iyong mga kautusan upang kami mamuhay sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ito na aming nalaman ngayon. Ito po ay aming pinasalamatan at dinadalangin sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas, ang pangalang Hesukristo. Amen. Maraming salamat po.